situation. No? Ako lang po, di ko natatandaan ko. No? Hindi pa ako maganda. Masyado. So, we cannot stop speaking about the gospel. Hindi ka po pwede pigilan, hindi namin mapigilan na magsalita at mangaral tungkol sa Ebanghelyo. Pero nasa hanggang parang verse 8 lang ako dyan o verse 12 lang. 3 points ito, yung 1 point na ngayon para makauwi tayo ng maaga. Sana maaga na. Wala talaga. Sira po. Ano pala walang budget? Meron. Sige, lipat na lang. So, salit-salita tayo magbabasa. 4 slides lang yan. Tapos ako sa first slide, kayo sa second slide, sa third slide ako, sa fourth slide kayo. Sige po, basahin natin. Hopefully, mapabasa kayo. Basahin muna natin sa magandang balita, Biblia. So, nagsasalita pa sina Pedro at Juan sa mga taong bayan. Yung event na kasi yung pagpapagaling doon sa sino pinagaling? Sino pinagaling? Wala na makapagpapagaling. Sino pinagaling? Yung lalaking 40 taon na paraling mula sa pagkabata. At nakita sila ng maraming tao na nasa balkonahin ni Solomon's porch or portico. Nagsasalita pa sina Pedro at Juan sa mga taong bayan dahil pinalibutan sila dahil sa ibalang kanilang nasaksihan na yung mga tao nakinig sa pangalawang mensahe ni Pedro. Maraming tao doon. Nagsasalita pa sina Pedro at Juan sa mga taong bayan nang dumating ng mga paring Hudyo, ang kapitan ng mga bantay sa templo at mga Saduseo. Galit na galit sila sa dalawang apostol dahil tinuturo ng mga ito sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at iyon ang katibayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya dinakip nila ang dalawa at ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa mga nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus. Kaya umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagtipon sa Jerusalem ang mga pinuno ng mga Hudyo, ang mga matatandang namumuno sa bayan at ang mga tagapagturo ng kautusan. Kasama nila si Anas, ang pinakapunong pari, si Caiphas, si Juan at si Alejandro, at ang iba pang mga kamag-anak ng pinakapunong pari. Kayo po? Verse 10 lang pag-aaralan natin yan, bakit basahin na natin yung talaga na pag-aaralan natin sa kabuuan ng mensahe. Nagtaka ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo sa katapangang ipinakita ni Pedro at Juan, lalo na nang malaman nila kung mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral. Nabatid nilang dating kasamahan ni Jesus ang mga ito. Ngunit dahil kaharap nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ni Pedro at Juan, wala silang nasabi laban sa dalawa. Kaya ang dalawa ay pinalabas muna ng kapulungan at saka sila nag-usap. Anong gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila.
Hayag na sa buong Jerusalem na isang pambihirang himala ang naganap sa pamamagitan nila at hindi natin ito maikakanila. Upang huwag nang kumalat ang balita tungkol dito, pagsabihan na lamang natin sila na huwag nang magsasalita kanino man sa pangalan ni Jesus. Kayo po? Kaya hindi namin nalaw sa Pedro at nagsasabihan huwag nang magsalita upang huwag sa pangalan ni Jesus. Subalit sumunod sa Pedro at Juan. Kaya nakakapatong mahirap na sa kanila ng Diyos. Ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi hindi namin mahayag ang aming nakita at narinig. Wala silang may kapatahan upang magkasama ng dalawa. Sapagkat ang mga tao ay nagpuno sa Diyos dahil sa nangyari. Kaya binalaan ng dalawa ang dalawang pagpipig sa aking lalaki. Ang lalaking pinagaling ay may higit na 40 taon. Sa verse 20 galing yung title natin. Hindi maaaring hindi natin ipahayag ang ibang level. Ay pinanalangin. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa umaga ito. Sa napakaganda, napaka-presong gabi na na-enjoy namin sa aming pagtulog. Nangangin ko ang bawat isa sa amin ay nagkaroon ng mahinding pagtulog ng gabi. At taglay ang kalusugan at kalakasan sa mga sandali ito. Ang kasiglahan ng pangangatawan, Panginoon. Ganon din, dalangin ko, Panginoon, ang kasiglahan ng isipan ng bawat isa ay taglay namin. Kasiglahan sa pakikinig ng inyong salita. Panginoon, pagpalain mo po ang iyong salita. Pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong tagapagsalita. At pagpalain mo ang lahat, kami lahat na makakarinig ng iyong salita. Huwag mo pong hayaan, O Diyos, na magkaroon ng balakid sa aming kalagitnaan upang tanggapin ang iyong masaganang pagpapala. Kakamtin namin, ang nais mong makamit namin mula sa pakikinig sa iyong salita. Maluwalhati ka namin, Panginoon, sa gagawin namin pagtulog mamaya. Pagkatapos namin marinig ang iyong mensahe sa bawat isa sa amin. Ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam nyo, huwag sana kayo makasiwa, mayang from time to time gaganyan po ako. Medyo talagang lumako na yung mata ko. Kailangan ko lapitan para mabasa. Pag ganyan, hindi ko na ako mabasa. So, hopefully, Monday or Tuesday, makapagpagawa ako ng salamin na pwede nung susutin na ako nag-preach. Pwedeng pambasa at pwedeng pangtingin sa inyo. Kasi yung salamin ko ngayon, pag sinuot ko to, maliwanag. Pag tinignan ko kayo, malabo. So, nagkikitid kasi ko dati yung paggawa. Ngayon, makikilitan na ako magpagawa. So sa verse 4, unahin natin, siningit dyan, siningit dyan ni Lucas, ni Dr. Luke, yung tungkol dito sa paglago, paglago ng bilang ng mga mananampalataya. Mula sa Pentecost, ilan sila sa Pentecost, kung natandaan nyo, ilan yung tao doon sa upper room? Nagano tayo. Ilan yung tao sabi? Sagot kayo, parang mabilis tayo. Bakit nung bumaba yung banal na espiritu? Sinabi mo na lang po tandaan ko, ilan yung binabakan ng banal na espiritu nagsalita ng iba't ibang wika? Ha? Yung sabi sa Biblia, na ilan yung nanampalataya, kalalakihan ay 3,000. Yung nanampalataya, pero ilan muna yung unang binabaan? Ay, ako, pag nagpa-test pala ako rito. Oo, magpapahal. Ilan? Ha? Ilan sa Serenity? 120. Saan yun? Saan yun? 20. Nakasaitan bawas. Nung magsalita sila ng iba't ibang wika at nangaral sa Apostol Pablo, sinabi mo na ilang libo na dagdag nung panahon na yun, 3, at patuloy pa nadagdagan sa bawat araw. Dahil doon sa mamaya
120, tapos nadagdagan ng 3,000, tapos nadagdagan araw-araw, umabot na silang lahat ng 5,000. Hindi po ito tungkol doon sa mga nanampalataya after ng second message. Ito yung kabuuan ng nanampalataya mula doon sa Day of Pentecost hanggang dito, hanggang doon sa Himala at pangalan na ginawa. So binigyan, wala naman, dito hindi naman ito. Hindi po yan yung 5,000 na yan na nanampalataya after ng second sermon. Yan na po yung kabuuan. Sabi nga, yung tinatawag na accumulative, no? So look in search the comment that these events, yung Pentecost, yung Christian love and sharing, at yung signs and wonders, had great effect among the people. Nagkaroon ito, yung mga pangyayari ito, ng malaking epekto na mangha. Ito ay nagatid na para sa mga maraming tao ang manampalataya. At umabot sila, yung mga kalalakihan lang po, ang nabanggit dyan, ng 5,000. This is the cumulative, total, yung kabuang bilang ng mga kalalakihan sa Jerusalem Church. Sa pagkakataong ito, hindi yung 5,000 na yan lang pagkakataong na after the second message may 5,000 ulit. Lahat na yung kabuang bilang ng mga maraming kalalakihan sa Jerusalem Church. Hindi lang na. Yun po ang bilang nila. The hearers, ang ganda sinabi ng Daniel Marco Henry Commentary, the hearers cheerfully receive the message. The hearers cheerfully receive the message. Tanungin mo nga yung katabi mo, masaya ka bang tatanggapin ang mensahe ng Diyos? Sana. Kung ako, prayer ko maging para napapanahon sa inyo yung mensahe, ayon sa inyong kalagayan. Pero kung hindi man, nawa sa mga dadating na panahon, magamit nyo yung matututunan nyo rin. So the Jerusalem church grew daily through the bold witness of Peter and John. Binigyan ko rin yan, no? Naging magka-partner na si Peter and John. And the love of the believers, at dahil na rin sa pagmamahalan, pagbabahagian, pagtutulungan ng mga mananampalataya. Pag-aralan natin sa chapter 2. Nagsimula yun. Isang message nga rito, naging message sa susunod ni Pastor Garland. No? Na ano yun? Acts of the believer. Ano? Acts of the believer. Acts of the believers. Ano yun? Passion of the heart, compassion of the hands. Baliktad ba? Compassion of the heart, passion of the heart, o tama. Passion of the heart, compassion of the hands. Buta, hindi nyo matanda na kung nakikinig ako rito. Kahit sinong preacher dito, nakikinig ako. Sabi ko sa katabi ko, makinig ka. Yung pastor nga natin, nakikinig kahit sinong preacher. Ikaw, miyembro, ayaw mo makinig. Ang dami ko, di ba? Gusto niyo, i-resell ko rin yung kay Pastor Paul. Kinig ako. So yun. So the infant church, so naging mabilis ang paglago ng Jerusalem church. Parang wala tayo sa kalitingan ng Jerusalem church, no? Ilang taon na tayo? Mag-ilang taon na tayo? Ha? Mag-12 na tayo? Ilan pa na tayo? Ha? Parang bilang ko, 50 yung active members eh. Sila 5,000 eh, no? 50. Sabi mo, active, nakikibahagi sa gawain, hindi Zimbabwe, no? Actively participating sa church, sa ministry ng church, sa gawain ng church. Parang yung huling update ko, natuloon lang, no? Sa mga adult. So yun. Naging mabilis ang kanilang paglago. The infant church was not without problem, however. Ganun pa man, hindi ibig sabihin wala silang naging problema. At pagka pinag-aralan natin hanggang chapter 6, meron tayong makikita tatlong naging pangunahing problema ng Jerusalem Church. Una, yung oposisyon. Ito yung pag-aaral natin. Actually, sa isang aklat na binasa ko, the first opposition of religious leaders. Ang unang pagtutol, pagtanggi, pagsawata,
pagiging kontrabida ng mga religious leaders ng reliyong Judaismo. Second problem nila, napapahamilaw din dito ni Pastor Garland, magkakaroon ng mga taong plastic sa church. Kagaya ni Ananias at Sapphira, mga mapag, paim, babaw, mapagpapul, wari, mahilig lang magpapogi, points. Lagot na ang mga marites, darating na ang Oropan. Ang tayo po ito. Pangatlong problem nila, pagre-reklamo. In-advance ko na ito, sabi ko sa mga Bible study namin sa seniors, meron ako para sa inyo. Ang mga reklamador ng mga matatanda. Yung mga magiging problema, pagre-reklamo ng mga matatanda. Parang talagang yung mga matatanda, mahilig magreklamo. Yung bando yun, ano sabi ko dito, pag tumatanda ka yata, nagiging may isang pasensya ko, nagiging bugnutin ka, nagiging reklamador ko. Totoo ba yun? Hindi naman. So yun. So one of the main purposes, isa sa kapangunahing layunin ng Book of Acts is to show that the Jews who rejected and crucified Jesus continued their rebellion. No? Itong aklat ng isa sa pangunahing layunin ng pagkasulat ng aklat ng mga gawa ay para ipakita na yung mga Hudyo mula pa noong sa panahon ng Panginoon Hesus na nabubuhay siya at nangangarap gumawa ng nila ay patuloy na tumatanggi, patuloy na hindi tumatanggap sa mensahe ng Panginoong Hesus, sa mensahe ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Patuloy silang tumatanggi sa pagkabuhay na muli ng Panginoong Hesus. At ngayon ay pinagpapatuloy nila ang kanilang paglaban, ang kanilang paghihimagsik sa ginagawa ng mga apostol na pangangaral sa pangalan ni Jesus. At itong chapter 4 ay nagpapakita sa atin. This chapter describes the beginning of this opposition. Ito ang simula. Ito ang pagsisimula ng kanilang pagtutol, paglaban, pagpigil sa pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng Kristo. Sumagot nga yung mga apostol. Ano sagot sa kanila? Hindi kami pwede pigilan. Hindi kami pwede tumigil na ipangaral ang salita ng Diyos. May 3 points ito. First point lang ang pag-aaralan natin ngayon. Puro parang letter C. First, makikita natin dito, sa kabila ng pagtanggi, pagtutol, pag-reject, pag-ayaw, pagpipigil, ang makikita natin dito, the apostles' commitment in preaching the gospel. Pag ibig sabihin ng commitment, anong ibig sabihin nun? Tuloy, tuloy, tuloy. Sa anumang kalagayan, sa anumang sitwasyon, ang kanilang pangaral ay ano? Tuloy, tuloy, tuloy. Kung nakinig kayo ngayon sa DCS ni Pastor Willie Basilio sa Marikina Christian Fellowship, binigyan din niya yung word ng commitment sa mga mag-asawa. Nakita ko si Angel, yan ang in-emphasize pa rin na yung kasal ni Angel at ang kasal ni Pastor. Pag sinabing commitment, walang ayawan, walang hiwalayan. Ano man ang kalagayan, magpapatuloy na magkakasama. So, kung dito gagamitin natin yung commitment, patuloy na pagbabahagi, pangangaral ng Ebanghelyo. Ito yung makikita natin dito. So, tingnan natin, ano? So, habang nangangaral sila doon sa Solomon's Portico, dumating bigla yung, ano daw? Chief priest. Ayan sila. Yung captain ng temple police. At saka ano? Saxis sa tatlong grupo doon. Of course, yung temple police captain, may kasamang temple police yan. May kasamang temple police. Pag-aralan natin yung chief priest. Sa lumang tipan, yung
priest ay nagsimula po yan, para sa kalaman ng iba, ay mula yan sa lahi ni Aaron ng kanyang mga naging angkan, inanak na po sa Leviticus chapter 8. At sila ay dapat may taglay na tatlong katangian. Ano yung tatlong katangian na taglay na nila dapat? Sila ay pinili at ibinukod para sa paglilingkod sa Diyos bilang mga pari. Yun ang dapat silang gawin. Dapat silang maglingkod sa Diyos bilang mga pari. Meron akong bibigyan ng date kasi dyan mamaya eh. Anong gawain nila? Dapat maglingkod sa Diyos sa templo bilang mga pari. Pangalawang katangian nila, they were to be holy in character. Dapat sila ay maging totoong mga banal sa kanilang mga pag-uugali. Yun yung mga yun. Yun yung dapat nilang inuugali. Kasi gusto kong makita, yun ba talaga ang inugali nila? Sila ba ay talagang naglilingkod sa templo? Sila ba ay totoong nagpapakita ng kabanalan sa kanilang pag-uugali? Pangatlo, they were the only ones allowed to come near to God on behalf of the people with the high priest. Sila lang yung mayroong katungkulan tungkol sa paghahandog para sa Diyos, lalo na sa kasalanan. Sa pangunguna ng pinaka-high priest na siya pumapasok sa dakong kabanal-banalan at namamagitan sa tao at sa Diyos sa araw ng pagtutubos, yung tinatawag ng Day of Atonement. That once a year, the high priest come to the Holy of Holies and offer yung tinatawag na dalam without blemish, yung pinakamagandang tupa. Sila lang ang pwede doon na mag-offer. Ano naman yung chief priest? Tingnan natin yung chief priest sa tagapamagitan nitong mga tao ito sa Diyos at sa tao. Yung chief priest naman were prominent priests. O sa high priest may mga chief priests. Often close relatives of the high priest. So yung mga chief priests, madalas ito ay mga kamag-anak. Kasi magkakalahi sila. At siyempre, pipiliin pa naman ng high priest ay yung kanyang mga kamag-anak bilang mga chief priests. As well as priests of special ability and influence. Sila yung mga pari din na merong kakaiba, special na kakayahan o influensya. So yun yung mga taong dyan na sumugod. Yan yung unang grupo. Sumugod kila Pedro at sino sinugod nila? Si Pedro at si John. Sino pa? Captain of the temple. Siyempre may kasama yung temple police yan. No? The chief of the temple police force composed of Levites din. Mga lahi rin sila ng mga Hudyo. Sabi nung Dawag Hudyo sa Pilipta. Para sa Roman. Pero ako, mas agree ako doon. Na ipinaubala ng Roman government yung pagdating sa templo, yung pamamahala sa mga Hudyo. Kasi yun yung kinalaman sa kanilang pananampalataya. At itong mga chief ng temple police ay siya ang second ranking official in the high priest. So parang pangalawa siya sa high priest. The Romans have delegated the temple policing responsibility to the Jews. The temple police were guards, kasama ng mga police sa templo, were guards set around the temple to ensure order. Para makatili ng kaayusan sa templo, mayroong mga tinatawag na temple police. At sila ay pinangungunahan ng chief, ng captain rather, na pangalawa sa pinakamataas na posisyon pagkasunod ng high priest. At dahil nga, biglang dumami ang mga tao doon nagsuguran dahil sa iba ng ginawa ni Pedro at ni Juan. Ito sa Balbunayan ni Solomon ay kailangan ng mamagitan ng mga tinatawag na temple police para panatilihin ang kaayusan. So yung unang grupo, priest, temple police, kapamumunan ng captain. Pangatlo ay Sadduceo. Mga Sadduceo. Sadducees. Some of the Sadducees. Ito rin ay mga priests belong to a Jewish party. Isang klase yan. Yung Sadduceo. Ang parang pinaka-counterpart nila ay Pharisees. Mga Phariseo, Sadduceo. Tawag sa kanila. Anong kaibahan nila? Sila ay mayroong malaking pagkakaiba
sa mga Pariseo, isa sa divorce, mas liberal nitong mga Saduceo. Pero isa sa mga pangunahing di nila pinagkakasunduan ng Pariseo ay tungkol sa pagpapaliwanag ng kautusan. Maraming kautusan na magkaiba ang kanilang paliwanag. At itong mga Saduceo ay hindi naniniwala sa doktrina ng pagkabuhay na muli. Pero pinaniniwalaan ito ng mga Pariseo. Kaya dito, ang parang medyo concern dito ay mga Sadducees kasi maliwanag doon sa sinasabi at pinangangaral ng mga apostol na si Jesus ay nabuhay. At hindi sila sumasang-ayon doon. Nung namatay si Tatay Ramon, ang may message ko ron, may nagtanong na Saduceo, paano pagdating sa langit, doon sa isang lalaki na nag-asawa ng 7 beses yata, 7 beses. Sino na ang kanyang magiging asawa sa langit? No? Yun yung tanong na yun, kung umaten kayo doon sa guro ni Tatay, sinabi ko yun, yung tanong na yun, wala pang nakakasagot maging sa mga matatalino at magagaling na Pariseo. So, balit sinagot sila ni Jesus. Ano sagot sa kanila ni Jesus? Para kayo mga hangal, para kayo mga mangmang, para kayo mga bobo. Hindi nyo ba alam na sa langit wala nang pag-asawahan? Kaya i-enjoy ko na sinagot dito. Dito lang yan. So, for the first time, the most difficult question often asked by these Sadducees was answered by the Lord Jesus Christ. Hindi talaga. Bakit mo? Hindi talaga sila. Dati na mga ganun, yung pride na lang. Sabi sa mga, doon sa pare, bakit hanggang ngayon ayaw baguhin ng Rome, ng Vatican, yung utos na pwede naman mag-asawa ang pare. Kasi ayun na, yung utos sila na bawal ang mag-asawa ang pare. Ha? Ano? Nag-a-add din lang ako, gusto ko lang i-share. Isang pride na lang na ayaw nilang baguhin. Ito, yung pride nila, ayaw nilang tanggapin na yung kanilang pananaw, paniniwala na walang pagkabuhay ng muli ay mali. Dito ay masyado sila nabahala. So yun yung mga Sadduceo. At itong tatlong grupo ng mga tao ito, yung chief priest, kasama na high priest, captain of the temple, tsaka Sadducees, sila yung tatlong grupo na pangunahin nagsagawa ng pagpapako kay Kristo. Of course, during that time, kasama rin nila ang mga Pariseo. Pero dito sa event na ito, walang mga Pariseo. At na-notice ko, as I read yung Acts, marami sa mga Pariseo ang nabanggit na nanampalataya sa Panginoong Jesus. Pag mga problema lang sa mga Pariseo, nanggugulo madalas kasi masyado silang observant sa law. Kailangan papatuli. Kung wala pa akong nababasa doon na may mga Sadduceo rin na nanampalataya sa Panginoong Jesus. Meron pa rin. Sino ang pinakakilala na Pariseo na nanampalataya sa Panginoong Jesus? Si? Ha? Tama si Brad. Una lang si Nicodemo. Pero ang pinakakula ay si Pablo. Siya ay Pariseo. Tama ba? May asawa ba si Pablo? Ha? Wala? Hindi ka pwede maging Pariseo pag wala kang asawa. Meron. Pero namatay na kayo sa mga dalawa. Sa akin, hindi na siya nag-asawa muli. Kaya, nag-celebrate sa kagaya ko, mas mabuti pang huwag na kayong mag-asawa upang makaiwas kayo sa kahalapan ng mundo. Nasaan na ba ako? Dito pa ba kayo? Gising pa kayo? Nasa introduction pa lang ito. Sa point na malaman na nasa point namin. So sila yung nagpapako, no? Ano daw? Very disturbed. Sa ibang version sa RSV, annoyed. Very disturbed sa Tagalog, galit na galit. Yung annoyed, tiniklan ko sa dictionary, inis na inis, yamot na yamot. Parang ganun din yan, galit na galit. Annoyed. Bakit sila galit na galit?
daw ano? Dahil si Peter dyan, claiming that Jesus has risen from the dead. Pinaliwanag ko na sa inyo, hindi nga sila naniniwala doon. Tapos itong taong ito, itong mga taong ito, nangangaral na si Jesus ay nabuhay na muli. Bakit sila galit na galit? Sila nga ang nagpapako kay Kristo sa krus. Tapos sinasabi ng mga taong ito na si Jesus ay nabuhay muli mula sa mga patay. Siyempre, ikaw nga naman. Hindi ka ba magagalit mo? Galit na galit sila sa ipinangaral ng mga apostol. No? Yung Jesus na kanilang ipinapako, dahil anong bitang nila sa Panginoong Jesus, bakit pinapako? Anong kasalanan ng Panginoong Jesus? Blasphemy. Blasphemer na. Pangumusong. Yung kanyang pag-angkin na siya ay anak ng Diyos. At yung gibain nyo yung templo, itatayo ko. At nung sinasabi nyo siya ay Diyos, sabi na, ikaw na umusong, nagsisinungaling ka. Ngayon, tapos, sinasabi nitong mga ngaral na yung binintangan nila ng blasphemy ay binuhay na muli ng Diyos. Galit na galit, inis na inis, yamot na yamot sila dahil walang ginagawa si Apostol Pedro at Apostol Juan, kundi ipangaral na si Jesus ay nabuhay na muli mula sa mga patay. At sinasabi nila, dahil ang Panginoong Hesus ay nabuhay na muli, ang lahat ng mga namatay ay merong pag-asa ng pagkabuhay na muli. Amen? Yun ang kanilang pangalan. Hindi nga sila naniniwala doon eh. Ayaw nga nilang tanggapin yun eh. Actually, second part, bibigyan ko pa rin ng tingin sa second point ko. Because they did not believe in the resurrection, they were disturbed with what the apostles were saying. Peter and John were refuting, no? Kasi sabi, mali, pinapabulaanan. Pinapabulaanan, refuting one of their fundamental, actually, hindi lang yung basta nila paniniwala at katuruan. Isa sa mga pangunahing pananampalataya, paniniwala at pangaturuan nito ng mga Saduseo. Dahil doon, thus threatening their authority as religious teachers. Minsan naman ganun talaga, di ba? Yung ayaw mong tanggapin na ikaw ay mali dahil pakiramdam mo masasaktan ang iyong credibilidad. Iisipin ng mga tao na kami ay mga false teachers. Ganun ang nasa isip. Di ba? Meron kang mali, tapos sinasabi mali yung ginawa mo. Ang tendency ng ilang ibang tao ay ano? Pangatawanan ang kanilang pagkakamali. But the only way for you to build your credibility is to admit that you are wrong. When you are really wrong. Tama? Tama? Kapag talagang mali ka, hindi mo i-build yung credibility mo at integridad mo sa pagtatapang-tapangan. Mas mahahanga ang tao sa iyo pag marunong kang umamin na ikaw ay nagkakamali. Tama? May tama. Tinamaan. Kapag mali, mali. Sorry. Mali eh. Hindi yung mga matwira ka pa. Yung problema nila, ayaw nila. Ayaw nilang tanggapin na sila ay mali. Parang tahimik nyo. May nai-imagine na ba kayo isang mangyayari na pinilit nyo tama kayo kahit mali kayo? And you use your authority para iit ang inyong pagkakamali at initin sabihin ito ay tama. Sana hindi tayo gano'n. Struggle ng maraming pastor. So dito, nanganganig. Kung itong mga taong ito na gumawa ng isang dakilang himala ay nagtuturo na si Jesus ay nabuhay na muli,
at sila ay nagpagaling sa pangalan ng Panginoong Hesus, at kami ay nagtuturo na walang pagkabuhay na muli. No, may dalawang opposite side no? Sabi ko pag madalas nag-iimbestiga ako, ito sinasabi mo, at taliwas sa sinasabi niya, isa sa inyo mali. Pwedeng hindi mo sinasadyang nagkakamali ka, pero pag mayroong dalawang magkataliwas na sinasabi, isa roon ay at ayaw nilang aminin na sila ang mga sadusi. At dahil doon, natatakot sila na wala nang susunod sa kanilang mga katuruan. Yung position nila, para bang nanganganin, mawalan na sila ng taga-sunod. Sino dito yung may mga taong may sense of, in a sense may authority. Halimbawa, may authority ko, dito as head pastor. Sa school, may authority ako as coordinator, as master teacher. Sa bahay namin, may authority ako as head of the family. At may mga pagkakataon, parang mayroong gustong kumalaban sa iyong authority. Anong ginagawa niyo? Sabi ko dito, gusto ko lang isingit, para makatulong sa ilan sa atin. Struggles of some head pastors or even some corporate heads or leaders of thinking that somebody or something is threatening their authority. May mga pagkakataon sa church. Sabi nga ni pastor ko, pag may tatayo dito, mas maganda na lalaki sa akin. Tatayo dito, mas malakas yung boses sa akin. Yung isa na kayo bilang ng pastor, hindi ka ng pastor, sabi ng member ng pastor, ang galing mo Diyos. Sabi ng pastor, gusto yata na nila akong palitan. Sabi na akong galing. Nagiging ibig sabihin, pag natitreaten yung minsan napapraning ka. Minsan yung threat, valid. Ha? Sa church dito, may mga threat dito na valid talaga. Parang mayroong masamang intensyon. Pero sabi nga ng pastor, minsan yung threat is just Satan's way para tirahin ng iyong pride. At pag natira ka na ng pride mo, magiging irrational ka na. Alam mo yung irrational? Gagawa ka na ng mga bagay na hindi tama. Irrational. Kasi pag sinabing rational, makatwiran. Pagka natitreaten ka, pag tingin mo threat sa iyo, pero hindi naman, pride mo lang pala ang natitreaten. Nagiging irrational ka na. Ganun, gusto ko i-share sa inyo ang sikreto ko dito sa bagay nito. No? Anong ginagawa ko pag may parang... So una, ina-assess ko, ano ba yung threat sa akin? Talaga bang valid? Na talagang mayroong gustong manggulo, mang-agaw ng authority? Or, ano lang, napapraning lang ako, pride. So yung maganda, i-identify ko. God through the Holy Spirit and His Word helped me not to feel insecure every time I thought my authority in the church and in the school is being threatened. God always reminds me that nothing is to be worried of if I am obeying the will. If I'm obeying His will. Wala akong dapat ikatakot as long na ginagawa ko ang kanyang kalooban. Lalo na sa pangangaral ng salita ng Diyos. He always reminds me that He will never leave me nor forsake me. Nung dati ko church, Pastor, merong nagpaplano laban sa iyo. Sabi ko lang, bayaan mo sila. Kung kalooban ng Diyos, magtatagumpay. Buti na lang, ginayaan ko lang. Bayaan mo sila. Kung nagtagumpay sila, napaalis sila ako. At blessing, nandito ako sa school. Kung hindi ako umalis doon, hindi nila ako pinalis, wala ako sa ECF. Sabi nung isang co-teacher ko, dating estudyante na teacher na nag-meeting sila, dumating ako, Sir, itong napili namin club officer. Sabi ba naman sa akin, huwag mong guguluhin, sir. Ako yung boss niya. Sasabihan niya ako ng gano'n. Dati ko kami siyang estudyante. Anak na pala, estudyante nila din eh. Kaya sabihan niya ako, huwag mo na nang guguluhin, sir. Pray pa rin ako. Hindi ko siya sasagutin na. Hindi ko i-insist yung authority ko at magiging irrational sa akin. Huwag ko na raw papalitan yung pinili nilang club officer ng for this year.
Eventually, pinalitan ko rin. And I proven myself correct. Kaya ngayon tahimik sila. Kasi nakita nila na yung ginawa kong pagpapalit ay para sa kabutihan ng buong department namin ng mathematics space. Di tayo dapat natatakot pag may mga threats sa authority natin as long na tiyak tayong ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. Amen? He will never leave us nor forsake us. Kaya huwag niyo akong takutin. Matagal na akong takot. I mean, sabi mga sa inyo, honestly, process ko lang yan. So, anong ginawa sa kanila? They were arrested, jailed overnight. Doon sa unang kwento sa chapter 3, kailan sila, anong oras sila pumunta sa templo, nag-preach? May yung 3rd hour, 12th hour, tsaka, at the 3rd hour, 6th hour, tsaka 9th hour. So, pag nagpa-exam talaga ako dito, kung walang papasa. Anong oras sila pumunta sa templo para doon nagpagaling sila? Alas? Ano? James? Alas? Hindi. Alas? 3. Yun yung 9 hours. 6. Tapos, afternoon 3, ano? 6 o'clock kasi ang simula ng oras nila ng araw nila. Alas 9, alas 12, alas 3. At dahil gabi na, ayon sa kanilang kautusan, bawal maglitis ng gabi. Para maintindihan nyo, alam nyo, dahil wala na akong time sa inyo na mag-discipleship, hindi na lang ang parang mag-discipleship. Kaya pa-appreciate natin yung Bible. Ang dami natin matututunan. Huwag lang kayong aantokin. Sabi nga ito, so, tuwing kayo sa akin isa. Pero ako, di ko kayo pipigilan pag natulog kayo. Kayo rin naman ang talo. Kayo ang nawala ng blessing. Sanay na akong tulugan din natin. Kung mo natutulog, tulog na pala. Ano sasama ko? Bakit? So, wala na. Sarado na ang Supreme Court. Yung Sanhedrin, makikita na yung Jewish Council of All Leaders. No? Alala ko yung tinuro sa akin dito ng polis eh. Pag meron kang ipahuli mo ng Biyernes ng hapon. Para sa radong opisina, hindi makapag-yasa. Para na-experience niyang mag-Dimas na reyasa. Ano yung marami nangyayari sa buhay natin na meron naman kinalaman dati. Ganun yun. Kaya, kung may papahuli ka, kahit hindi valid yung kaso niya, basta may warrant of arrest ka, matik yan, kulong. At kahit dahil sa kanya ng opisina, hindi siya makakapagbayad ng bail. So, mag-ano-issue siya ng Sabado, Linggo, Lunes na ulit. 3 araw yung mag-issue na sa gusto ko no? I mean, gusto ko ma-appreciate nito eh. Bakit? Alam niyo bawat salita sa Biblia may kahulugan. Meaningful yan. So, no choice sila. Ang gusto ko makita ninyo rito sa mga susunod para points ko, makikita nyo yung risk na naranasan nila because of their commitment to preach the Word of God. Nakulong sila ng isang gabi. Intindihan nyo ba? Kasi anong first point ko? Commitment. At dahil sa commitment mo, pwede kang makulong. Talagang nangyayari yan, Pastor Roy, ano? Maraming makukulong sa ibang bansa. Because of their commitment to preach the gospel, to preach the word of God. Ayan na, next day na. Narap na sila sa Council of Leaders. Ito po yung kanilang pinaka-Supreme Court. High priest, no? Binigyan natin dyan. Meron pa ako isang bigyan ng dahil sa nabigyan natin. Si Anas na high priest. Pero ang totoo, hindi si Anas ang high priest dito.
siya ay pinatalsik ng Roman government at ipinalit sa kanya ang kanyang son-in-law na si Caiaphas. May politika rito eh. Probably, as I commented sa notes ko, ayoko nang basahin para mas mabilis eh. As I commented sa ano ko, most probably, this move to depose, no, patalsikin si Annas, na dating high priest, palitan ng kanyang son-in-law si Caiaphas, ay politically motivated. But in the Jewish culture, hindi natatapos ang pagiging high priest. So, they still recognize Annas as the high priest. Nirespeto pa rin. Although, officially, sa Roman Empire, sa Roman government, si Caiaphas ang kanilang nire-recognize. Kasi sa kanila, ang pagiging high priest ay hindi matatapos hanggang hindi ka na mamatay. Tapos si John, si Alexander. So, sabi ng mga binasa ko, wala tayong kaalam-alam kay John, kay Alexander. Probably itong John na to ay Jonathan. Itong si Jonathan na ito, sa 36 AD, anak siya ni Caiaphas. At siya ang papalit kay Caiaphas. At ang gusto kong bigyan ng diin dito, itong John na ito, ipagpapatuloy niya ang persecution, ang opposition sa preaching of the word of God. Hindi naman, alam nyo yung kaibahan niya, Dr. Luke, napaka-detalyado niya. Maaari. Tinanong sila, anong tanong nila? Anong kay nyo? Yun ang tanong sa kanila. Anong kay nyo? Sumagot sila, rated K. Anong karapatan nyo na magpagaling at mangaral ng salita ng Diyos? Yun yung tanong sa amin. Alam nyo, even sa under the Roman Empire, napaka-powerful na, napaka-influential nito, napaka-powerful nito. No? Masyado silang binibigyan ng pabor yung mga Sadducees ng Roman government. Medyo itong mga Sadduseo, ang sabi ko nga, mga namumulitika, nagpapalakas kay kapitana. Namumulitika sila, kaya binibigyan sila. Ang lakas na loob nila, ipadampot si Peter and John, na ang tangi lamang kasalanan ay magpagaling, gumawa ng himala at mangaral na si Jesus ay nabuhay na muli. Sapat ba yung dahilan para sila ipakulong? Yun ang gusto kong makita natin. Gano'n kaseryoso. Wala kang kasalanan, pero ipinakulong ka at ang tanging mong kasalanan, gumawa ka ng isang dakilang himala at nangaral ka na si Kristo ay nabuhay na muli. Makatwiran ba na sila ikulong? Pero dahil nga itong mga Sadduseo ay binigyan ng kapangyarihan ng Roman government, naging abusado sila. Nagpakulong sila ng 2 taong wala namang ginawang kasalanan. Ang tanging kasalanan lang nila ay nagtuturo sila ng isang bagay na taliwas sa kanilang itinuturo. Pero ganun talaga ang pwede natin maranasan. Na kapag nangaral tayo ng salita ng Diyos at marinig ng mga taong may authority yung ating pinangangaral at ang kanilang paniniwala ay taliwas sa ating mga ngaral, maaari nila tayo talagang gawan na ay, Christian ka pala, tanggalin kita sa trabaho. Diba? Diyan lang, sa huwa lang. Officer, ako ang presidente, magtatayo ako ng grotto. Tapos, Christian ka. Uy, may sumpa yan. Ano sumpa? Sipahin kita dyan. Kita ka, grotto dyan sa ano. Kaibigan mo yung presidente dyan sa Facebook. Dahil siya ang presidente, isa sa mga ngaral ka, namumuhi ang Diyos sa mga Diyos-Diyosan. Kawain ka lang nila. Susunod, mga yan. Huwag na natin pumunto yan ang board of director ng huwa natin. Ayaw
Pastor Neri, ikaw ba naninitigan sa iyong paniniwala ka? Nung officer ako sa fiesta, uy, magpang-isa tayo, sabi ko sa kanila, ayon sa batas, ayon sa bylaws, you cannot use the fan sa mga religious, sa mga sektaryo. You can use your own fan. Sige, pag-donate na lang tayo. Kaya pagka sasulisin kayo sa religious, sasabihin na, bawal. Pero umabot na kayo para palihin na lang. So, anong kasama ito mangyarihan? Asa na ako? Ha? Asa na kayo? Tulog na. So, hindi naging kalugod-lugod kay Anas at kay Caiphas. Sila rin yung mga nanguna, pinaka-nanguna sa pagpapapako kay Kristo sa krus. Na yung isang tao, sabi nila, anong dahilan nila? Anong dahilan nila na paano nila kinumbinsi ang tao para ipapako si Kristo? Para sa sinigaw na, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Paano ba kinumbinsi ni Anas at ni Caiphas yung mga tao? Palayain si Barabbas, alam niyo ba? Ano sabi niya? Eto si Jesus, nag-claim siya na siya ay, ang daw, hari. At pag nalaman ng Cesar na meron ditong taong nagsasabi siya ay hari, maliban kay Cesar, yari, kagigirahin tayo. Pahihirapan naman tayo. Yung dahilan nila. Kaya para hindi manatili ang kapayapaan natin, hindi tayo guluhin ng gobyerno ng Roma, isakripisyo natin ang isang tao. Ipapako natin si Kristo sa krus. Kasi that's the only sin, ano ba tawag doon? That's the only case na pwedeng ipapako si Kristo sa krus. Rebellion. Pagka sa pananampalataya lang nila, wala silang karapatan maghatol ng kama, ay bumabalik ko, Christmas ngayon, parang holy na yun. So sila hindi nalulugod na yung taong sinabi nila na isakripisyo para sa kabutihan ng bansa ay maraming mga tagasunod. At itong mga tagasunod ay patuloy at malamang maging kagaya ni Jesus na manggugulo rin sa kanilang lugar. Yun ang iniisip na manggugulo. Ang totoo naman, ayaw lang nilang masalin yung kanilang kapangyarihan, yung kanilang posisyon. Anong tanong sa kanila? By what power or by whose authority have you done this? Anong gain nyo? Anong karapatan nyo sa inyong mga ginagawa? So Peter and John were brought before Sanhedrin and challenged. Namon sila, sabihin nyo anong inyong karapatan. Yaman kayo yung mga karaniwang lalaki lamang, karaniwang tao. Bakit kayo nagpapagaling ng ganyan, gumagawa ng ganyan at nangangaral? Bakit nyo ginagawa yung mga bagay niyan? Tinanong nila si Pedro at si Juan sa kung anong kapangyarihan. Kaninong kapangyarihan sila nagpagaling at kung sa kaninong kapangyarihan sila nangangaral. Yung ginawa kasi ni Pedro at ni Juan ay naglagay talaga sa pananganin sa kanilang autoridad. The actions and words of Peter and John threatened these religious leaders who for the most part were non-interested in were more interested in their reputation. Wala naman talaga sa pagtatanong nila, bakit nila tinatanong, gusto ba nilang maranasan din yung kapangyarihan? Ang gusto lang nilang makita dito ay kung hindi manganganib ang kanilang autoridad, ang kanilang posisyon, ang kanilang reputasyon, hindi sa kung ano ang tungkol o katotohanan tungkol sa Diyos. They were more interested in their reputations. Ayaw nilang masabing sila ay mga false teachers at mali ang kanilang itinuturo. Ayaw nilang masabi na yung kanilang ginawa na pagpapapako kay Kristo sa krus ay isang malaking kasalanan. Ayaw lang nilang tanggapin ang kanilang malaking pagkakao. Nung nagtanong sila, hindi ba nila alam? Sabi dito nung nabasa ko, that yung Matthew commentary,
They knew very well that the apostle preached Jesus. Alam naman nila kung anong pinangangaral ng mga apostol. Anong pinangangaral ng mga apostol? Sino ang pinangangaral nila? Si Kristo. Alam naman nila yun. Yun ang totoo. But they asked them in order to provoke. No? Tinatanong lang nila itong dalawang ito, kahit alam naman nila yung sagot, tinatanong lang nila ito para sila yung dalawa ay galitin. Galitin them. Galitin. To see if they could get anything out of them that looked criminal. Para lang meron silang makitang kaso, ikakaso dito. Na pagmukha itong mga criminal. Ito yung gusto ko i-see dito. Sa pagbabahagi natin ng balik, ng mabuting balik ng kaligtasan, may mga tao tayo nakasalubong, ma-encounter, mababahagi, makakausap, at magtatanong. At alam naman natin, sana magkaroon tayo ng discernment, na hindi sila nagtatanong para malaman kung ano ang totoo. Nagtatanong sila, pero parang meron lang sila palibutas doon sa sasagutin. Sa sasagutin. Tama? Hindi naman yan. Magtatanong para lang matuto at malaman ang katotohanan. Magtatanong sila para lang meron sila mapintas, masabi, makita ang pagkakamali sa iyong sinasa o sa iyong sasabihin. Ano yung mga katabi mo, ganun ka ba makipag-usap? Lagi naghahanap ng mali. Nagtatanong, hindi para matuto, kundi para magharap ng mali doon sa taong tinatanong. Ganun ko kayo gano'n? Madalas, hindi naman nagtatanong, pero hindi nila alam ang sagot. Naghahanap lang sila ng mali. Ano nangyari? Matatapos na tayo. Gising na, matatapos na tayo. Sabi nga sa inyo, wala na akong panahon mag-Bible study. I mean, discipleship. Dito na ako nag-discipleship, magtutuwa. Ano nangyari? Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, honorable leaders and elders of our nation, kung ang yung tinutukoy niyo bang ginawa namin ay yung mabuting ginawa namin doon sa lumpo at kung paano siya napagaling. Uulitin ko muli sa inyo, maliwanag na maliwanag. Sa lahat ng mamamayan ng Israel na ito ay ginawa sa daw sa pangalan at kapangyarihan ng ano? Nino? Ng Panginoong Isus na taga Nazareth na Mesias. Sinundan niya pa ito. The man who crucified that God raised up to life again. It is by His authority that this man stands here. Sagot ka. Yun ang pinaka-climax ko yung sagot niya. Because Peter was under control of the Spirit, he was able to face persecution and preach the gospel with power. Naalala ko, nung biglang nagtuturo ako, pumasok bigla yung principal, sabi nung pakamay ko. Ano mga estudyante ko, sir, nanginig ka. Pero itong mga apostol, hindi sila nasindak. Hindi sila natakot. Bakit? Dahil sila ay puspos ng banal na Espiritu. Yan ang mahalaga kapag ikaw magbabahagi ng Ebanghelyo. Dapat puspos ka ng banal na Espiritu. The success in evangelism is simply sharing the Word of God by the power of the Holy Spirit and leading the result to God. You are not convincing them. Hindi mo sila kinukumbinsi. Kinukonvict mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Maraming preacher, maraming mga evangelize, nangungundins. Tapos pag ayaw tumanggap, siguro hindi ka elect. Siguro hindi ka pinili. Kasi hindi tumanggap ka. May kilala akong gano'n. Hindi tumanggap. Galit na tayo, hindi ka pinili. Kasi hindi tumanggap. Hindi mo convince. Ipukundig natin.
So Peter pointed out that he had done nothing but good to a crippled man. Wala siyang ginawang masama kundi mabuti para sa isang pinanganak na lumpo. The former cripple was standing with Peter, katabi nila nakatayo, and Peter declared his healing in the name of Jesus Christ, not by any power resident in the apostles themselves. Sinabi ko na yan, pinag-aralan na natin yan. Ba't nagtataka kayo at nakatitig kayo sa amin mga kayo? Akala nyo ba dahil sa aming kapangyarihan at kabanalan, kaya siya napagaling? Hindi. Siya ay gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Jesus. Yun ang sagot. The same. Sa second point ko yan, ibibigyan na no? Tapos sinabi niya, at yung nagpagaling dyan, yun yung inyong ano daw, ipinako sa krus. Pero ano? Muling binuhay na. Nag-gets nyo ba? They were trying to intimidate Peter and John. Tinatakot, pero ngayon, binalikan sila. Siya, wala kaming ginawang magkasama yan. Kitang-kita nyo, kung kayo ginawa yan, malamang na matutuwa kayo na kayo ay lumpo mula pagkabata, for 40 years lumpo kayo, bigla kayong nakatayo. Hindi ba yung isang dakilang himala? At yun ay ginawa namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. At hindi na yun, yung Jesus na yun, pinapako nyo sa krus. Subalit muling binuhay. Ano ang gustong gawin dito ni Pedro? Peter was presumably defending himself. No? Inaasahan na ang magiging reaction ni Peter dito ay ipagtanggol ang kanyang sarili. Siguro sa sabi bakit? Ano kasalanan ko? Wala naman ang ginagawa eh. Ba't yung kinulong? Baka ganun kayo, no? Baka ganun tayo. No? Pero hindi siya ganun. Yung inaasahan, magtatanggol lang siya sa sarili niya. Bigla siyang umupensa. Ang inaasahan, didepensa lang siya. Bigla, ginawa niya, ay umupensa. Gumaling siya, yung lalaki niya, sa pangalan ng Panginoong Isus, at yung Panginoong Isus yun, pinapako nyo. Naku, ikaw yun, may kasalanan, hindi ako. Hindi ako, Brad, ikaw. Parang gano'n na gusto sabihin ni Pedro, no? Ako, wala akong kasalanang ginawa, mabuti ang aking ginawa. Pinagaling yung tao ito sa pangalan ng Panginoong Isus. Pero ikaw, yung tao ito na pinagaling sa pangalan ng niya, pinapako mo siya. Nabalita na si Pastor, ha? Kami pala may kasalanan, pinapako namin. May pala ni Jesus, nagpapagaling, tapos pinapako namin. Di ba? Nakita nyo ba yung pag-twist ng senaryo? Una, ang kanilang inuusig si Pedro. Pero ngayon, si Pedro, sila na ang inuusig. Actually, wala namang plano si Pedro na sila ay parang malipin. Sabi ng binasa ko, ganda na sinabi ko rito, sabi ng binasa ko rito. So Peter punta sa lidrinong trial by preaching the gospel. Ang layunin ni Pedro kung bakit niya ginanon, imbis na magtanggol, ay siya, imbis na yung defense lang siya, nagkaroon siya ng offense. Peter punta sa lidrinong trial by preaching the gospel to those same men. Dahil gusto niya na sila, itong mga tao ito na nagpapako kay Cristo Cruz, ay muling makarinig ng ibang helyo. Hindi sila gustong kutsain, laitin ni Pedro, gusto silang convict upang sila rin mismo ay maging mananampalataya ni Cristo. Minsan pag sinasabihan mo, hoy, anak, di ka na nagsisipa. Siguro sa demonyo ka na. Pero kung sasabihin mo, anak, hindi ka na nagsisipa. Nakakalimutan niya kasi, alam mo ba si Lord ang makakatulog sa iyo ng mas mabuti.
higit sa lahat sa iyong mga pangarap. Kaiba yung iba. Ganun ang gusto ni Pedro. Sabihin na, idindik na sila ay mga salbahe, mga kriminal. Ang gusto ni Pedro, sila mismo ay makalig ng Ebanghelyo at makasumpong ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Nagigets nyo yung pag-twist ng pangyayari? Kung binabasa ko ito, tuwa ako eh. Ayaw ko kung natutuwa kayo ako nadidilig. Peter tries to convict, paniwalain o hikayatin. Peter tries to convict them of their sin. Talagang aminin nyo, meron kayong kasalanan. Hindi ko kayo nilalain sa inyong kasalanan. Of the sin that was the one that most likely to steer their conscience. Sila ay pinaniniwala at hinikayat na sila ay meron ginawang malaking kasalanan. Hindi para ibaba, laitin, kundi para pukawin ang kanilang mga konsensya. They're putting Christ to death. Makita nila talagang malaking kasalanan. Peter would not, ito pa sinabi ng Daniel Matthew, Peter would not miss the opportunity to tell them about it. Ayaw niya, gusto niya samantalahin ang pagkakataon na siya nililitis, ay samantalahin niya yung pagkakataon na may bahagi ang Ebanghelyo, ang mabuting balita ng kaligtasan, maging dito sa mga taong sa kanila ay umuusig. He preached this to all the people standing by that wonders are performed in the name of Jesus, na ang Panginoong Hesus ay makapangyarihan at ang kanyang pangalan sa pananampalataya, sa pamamagitan ng pananampalataya ay may kapangyarihan magpagaling. Instead of being defensive, the apostles were going on the offensive. Imbis na sangka lang sila ng sangka, sila naman ang umatake. Boldly speaking out for God and presenting the gospel to these leaders. Magalang nga si Peter, no? Sabi ano paano sila in-address? Honorable leaders, elders. Alam ni Pedro na maging itong mga tao ito, kailangan ng kaligtasan. Walang mataas ang pinakamataas na tao sa harapan ng Diyos. Lahat sa harapan ng Diyos ay makasalanan at nangangailangan ng kaligtasan. Yun ang gusto niya. Dito makikita natin dito yung katangian ng pagiging apologist. May kilala naman dyan, di ako kilala yan. Apologists, ito yung mga top 10 ngayong mga panahon na ito. Unang panahon, apologists and Christian writers, primarily in that 2nd century, who attempted to provide what? A defense of Christianity. At dito, offense sila. Criticisms of paganism and other aspects of real religion. So sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, ito yung gusto kong bigyan ng tip sa inyo. Hindi lang puro dapat sangga, dapat umuopensa. Sa armor of God, hindi lang puro mga sangga, di ba? Yung word of God, opensa. Ang kilala ko lang na sikat na apologist, patay na si John P. Sefer. Natanglaw sa landas ng buhay alas 7. Ang pumalit sa kanya si Pastor Eric Cortez. Hindi ako mahilig sa foreigner. Kasi English eh. Hindi ko maintindihan. At least yung Tagalog, maintindihan ko sa gusto. Hindi ko nakikinig doon kay Pastor Eric Cortez. Christians should develop the ability of preaching the gospel both defensively and offensively. Without being offending. Na hindi mo sinasadyang nakakasakit, judgmental, mapanghusga, rude, magaspang, arrogant, mayabang, sarcastic. Ano bang matagalog ko dito sa sarcastic dito? Mapanguyang and self-righteous, matulid sa sarili. Sana ma-develop natin yan sa pag-share. Yung pinalit ko na club advisor doon sa MAP. Sabi niya, nag-usap ko doon ko. Pinag-usapan namin yung isang sikat na artist ang guwapo. Sabi niya, yung kapatid ko nagtatrabaho yun sa ABS-CBN.
Kasi sinasabi niya, at alam ng kapatid ko na bakla yun. Sabi ko, paano bakla? Sabi ko, di ba ma'am ka-churchmate mo yun? Di ba sabi niyo pangalan, pero ko naman kailangan. Di ba ka-churchmate mo yun? Sabi ko, doon sa isang mega church. Ay sir, sabi niya, walang Christian pag bakla talaga. Ano ko sasagutin yun? Yung sabi, yung alam mo ba sir, yung isa na nagpakamatay na sikat na starstruck, dahil sa kanya yun. Ito yung bago, binuntis niya, kunyari ganyan, pero totoo, bakla siya. Pag isa bakla talaga, sabi niya, kahit Krishna, walang dito. Yan, sabi natin, ang paniniwala natin, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa na bago. Wala na ang dati. Ano ko sasabihin? Sabi ko sa akin, hindi ko ba mong sabihin, walang kabuluhan ang ginawa ni Kristo ang pagkakatawang tao at kanyang kamatayan sa krus. Dahil wala pala siyang kapangyarihang baguhin ng isang tao kahit ang isang bakla. Ikaw, halimbawa, sinasabi mo kita. Ikaw, halimbawa, sinasabi mo. Ikaw ay isang taong hindi pwedeng pasunurin ng sino man. Pag sinabi mo, sabi natin sa'yo, pumunta ka sa kanan, pumunta ka sa kaliwa. Pinagmamala ka niya ganun, matigas siya. At iniisip niya lahat ng ginagawa niya ay tama. Religyosa din siya. Sabi ko sa kanya, maliban ma'am, na maisip mo na mayroong mali sa iyo na kailangang baguhin. At malibang maunawaan mo na yung bagay na mali sa iyo na kailangan mong baguhin ay hindi mo kayang baguhin. At malibang maisip mo na ang pwede lang magbago sa maling ginagawa mo ay ang Diyos, hindi ka talaga lalapit sa Diyos. Pero kung ang isang tao mauunawaan niya na siya ay makasalanan at ang tanging makakatulong sa kanya para mabago ang kanyang kalagayan bilang makasalanan at ang paayong Panginoong Isus at lalapit siya sa Panginoon mananampalataya, pwede siyang baguhin ng Diyos kahit siya ay dating isang bakla. Sabi ng isang makamang teacher ng Christian, Amen! Nakapag-share na ako sa kanya. Nakapag-share na ako sa kanya. Kaysa ipagtanggol ko ng pagtanggol sinasabi niya, marami siyang pruweba eh. Dahil yung kapatid niya, nagtatrabaho sa English, alam niya mga kalakaran ng mga artista eh. Nakita niyo ba yung point? Na sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, dapat marunong tayong dumipensa at marunong tayo umipensa. Hindi naman nanalo sa basketball ba pag dumipensa? Di ba? Kailangan mo sumot. Sa boxing, hindi pwede puro sangga. Kailangan kang sumuntok. Pero sa pagsuntok natin, sabi ko nga, hindi tayo nananadyang manakit, hindi tayo mamahusga, hindi tayo magaspak, hindi tayo mayabang, hindi tayo mapanguyang, at hindi tayo nagmamatuloy sa akin. Nagets nyo ba yung ibig sabihin? Na-appreciate nyo ba? Mag-share ka na ba? Mag-share ka na ba? Baka takot kayo dati, no? Pero dapat ma-develop natin yung skill na hindi lang tayo pwede puro salag. Dapat marunong tayong umatake. Ayun ang katangian ng mga apologists. Maging in a sense, apologists tayo. So, unlike the religious leaders, isa pa, meron pa. Kanina, binigyan ng ko yan kanina, di ba? Unlike the religious leaders, the apostles did not interfere. Hindi sila nangihimasok in the political matters, but kept to their own business. What is their business? Preaching to the people what? The gospel. Preaching to the people what? The gospel. Matatapos na po ako, last speech na ako. May mga ano ko sa iyo. Nakwento ko sa inyo, sumasali ako rito sa ministerial fellowship. Sabi nila,
Pastor, meron tayong contribution, 500, pagawa tayo ng t-shirt at ID. Sabi, magpapamember na ako, magbabayad ako ng 500. Huwag ka naman yung 500 eh. Ilang beses na ako nakakuha sa kanila ng 5 kilong bigas. Nakakamawa na 1,000 na yata ako sa kanila. Hindi na ako yugi. Pinakita yung tatak. Tapos sa taas na nakalagay, Kalingang Montalbeño. Patay tayo dyan. Patay tayo dyan, Kalingang Montalbeño. May sinusuportahan to. Kaya nabigyan ko natin, etong mga religious leaders na umaresto, masyadong nag-interfere sa politika. Samantalang itong mga apostol ay abalang-abala sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sabi ko kayo natin, kung tatanda ko mag-retire, gusto ko mag-involve sa barangay, gusto ko lubod. Lubod, tagapa, mayapa. Hindi ako tatakbo kagawan. At di sa lubod, neutral ka, tumutulong ka sa pagsakaayos ng kaguluhan. Paalala ko sa inyo mga seniors, huwag kayong maging abala sa mga political activities ng barangay natin. Dapat alam natin yung ating priority. Preaching the Word of God. Kamakailan, niyayaya na ng sir, bumalik ka na sa home natin para maayos. Pasensya ka na sir, lumalagay po yung church namin. Kailangan ko ng mas maraming time sa church. At wala na akong sobrang panahon sa cooperative. Masama ba yung cooperative? Hindi. But I know my priority. And as I am growing old, humihina na ang aking resistensya. Madali na ako mapagod. At dapat i-reserve ko yung lakas ko sa pinakapangunahing gawain ko, ang magturo ng salita ng Diyos. That is my main business. Yung sa politika, mag-involve tayo, hindi naman masama yun, maganda motibo natin. But we should know our main business. Our top priority. The apostles faithfully, with all commitment, communicated the message of Christ. They taught those who did not believe. Nagturo sila sa mga hindi pananampalataya. Para saan? Para sa kanilang for their conviction, para magkaroon sila ng pananalig and conversion, magkaroon sila ng pababagong loob. And they taught those who did believe for their encouragement, para bigyan sila ng lakas ng loob at pag-asa. And establishment, pagtatag sa pananampalataya. At dapat tayo, hindi man tayo isa sa 12 puso, makita natin na yun ang layunin ng ating buhay. Amen? Magbahagi ng salita ng Diyos sa ikaliligtas ng mga hindi pananampalataya at sa ikalalago ng pananampalataya ng mga nauna ng manampalataya. Nawa dumating sa bawat isa sa atin. Nawa dumating sa atin na tayo ay magkaroon ng kakayahang magturo ng salita ng Diyos. Like Peter and John, we should not miss the opportunity to tell others the gospel, regardless of their social status. Gano'n sila kataas sa lipunan, and on how they treat us kahit hindi sila mabuti sa atin, dapat pa rin natin silang bahagian ng salita ng Diyos. Dahil kung magiging mananampalataya sila, tiyak magiging mabuti ang pakikitungo nila sa atin. Amen? Kung hindi pa, pag naging mananampalataya yan, imposibleng hindi maging mabuti yan ang pakikitungo nila sa atin dahil tayo ay magiging magkapatid sa Panginoon. At sila ay nangangailangan higit sa lahat ng kaligtasan. We should be committed in sharing the gospel to anyone, anytime, and everywhere. Alam niyo, nung piniprepare ko itong sermon na ito, alam niyo, natutuwa ako. Every time mag-prepare ako ng sermon, gumagawa ang Diyos ng isang sitwasyon na i-apply ko muna, para mag-test ako, na may apply ko yung i-preach ko, na hindi ko lang siya i-preach na ito. Ako piniprepare ko ito, nakatanggap ako ng invitation doon sa pinsan ko. Sabi ng kapatid ni Brother Dan, Noy, baka pwede ka pumunta sa Sunday kasi bibisitahin namin sila ng nagbuhay na siya.
Kami lahat ng magkakapatid. 4 silang magkakapatid. Yung sumunod kay Dan ay Christian yun. Gusto ko rin kasi makarinig ng salita ng Diyos yung iba kong mga kapatid. Sabi ko, sige, maganda yan. The next day, nakareceive ako ng another invitation. Kumain sa isang sikat na restaurant. Eat all you can. The same day, the same time. Kung ikaw yung manuunahin mo, kain o kaligtasan ng ibang tao. Nung muna lang tayo ako, sabi ko kaya, ano oras pa kayo pumunta? Baka pwede sa Lunes na kayo pumunta. Ngayon sa Martes po, patay na pala yung mga Diyos. Pero as I prepare yung conviction ko, preaching before feasting. Preaching. There's nothing wrong with eating. Kung imbitahan nila ako next time, baka wala namang conflict, punta ako sama. But in that case, in that situation, dapat kong i-prioritize ang pangangaral ng salita ng Diyos. I made a commitment to God as a pastor, as a minister of the Word of God, to preach first before anything else. Kaya sabi ko, ayaw ko naman kayong palungkutin, hindi lang. I made the right decision. I was able to share dun sa tatlong pinsabi ng salita ng Diyos tungkol sa kaligtasan. Habang sinisikap ko na si Brother Dan, kahit hindi na nagsasalita, ay tinanong ko, narinig mo ba yung Dan? Dahil upang tiyakin na talagang tinanggap niya ang Panginoon dahil alam na nalalapit na ang kanyang kamatay. Hindi na yung mapipilan. Sa kabila ng matiyak na siya ay pupunta sa piling ng Diyos sa natutuwa ko. Sabi ng Panginoon Jesus, yung pangyayari, after siya mag-share doon sa Samaritan woman at mag-preach, pinabili niya yung kanyang mga alagad ng pagkain at habang bumibili siya, nakipag-usap, nag-witness siya sa Samaritan woman at nung yung Samaritan woman ay manampalataya, tinawag niya yung mga kanyang kababayan sa kanilang village at nakinig din sila at nanampalataya nung dumating yung mga alagad ng Panginoon Jesus. Sabi sa kanya, Panginoon, kumain po muna kayo, gutom na kayo. Yung sabi sa kanya, pero sabi sa kanila ng Panginoon Jesus, I have food to eat that you know nothing about. Then his disciples said, meron pa nagbigay sa kanila ng pagkain. Pero sabi ng Panginoon Jesus, my food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me into it. Hindi masamang kumain, kada pag-ulit. Pero iba yung kalamasang ibibigay sa ng Diyos kapag inuna mo ang pangangaral ng salita ng Diyos kaysa sa pagkain. Amen? Iba ang kagaligayahan na ibibigay sa ng Diyos kapag inuna mo ang pangangaral ng salita ng Diyos. Noong Martes, nag-message si Nadet, kay Nadet, yung ilang lady, sabi, Sister Nadet, may dala kaming pansit, at saka cake, gusto namin celebrate yung birthday mo. Sabi ni Nadet, nandito kami sa Fairview, nagsiselebrate kami ng family ko. Sabi niya, para hindi sayang yung pansit, kaya hindi na lang nag-celebrate kayo. Yun yung literal na celebrating a birthday without the celebrants. Kaya nag-celebrate sila ng birthday ni Nadet na wala si Nadet. Sana hindi yun mangyari sa atin ngayong Pasko. Sana hindi tayo mag-celebrate ng Pasko na wala si Kristo. Amen? May we not be too much preoccupied by the food and material gifts this Christmas. Instead, seize, ano ang tawag ko na, sunggaban, samantalin, every opportunity to share the gospel. Amen? Masyado tayong malibang sa pagkain at sa mga regalo. Samantalin natin ang pagkakataon na ibahagi si Kristo. Sapagkat siya ang dahilan ng Pasko. Si Kristo ang dahilan ng Pasko. Amen? Tayo po tayo na kasi sing this song. Kakanta yung mga kids. Pagkatapos ito.